to all of you guys, and gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga nagiging viewers ko, okay, dito sa aking mga video contents, of course dito sa aking YouTube channel. Alright, so guys, maraming salamat po sa mga walang sawang panonood sa aking mga contents sa mga videos ko po, especially sa mga cooking tutorials ko. Alright, so may mga nagko-comment na natututo silang magluto dahil sa sa mga simpleng cooking tutorials ko, guys. Okay, so it's really my pleasure na may natututo sa aking cooking tutorials video. Although it is just a very simple cooking tutorials, yung mga gisa-gisa lang yan, guys. Okay, kasi actually hindi rin ako ganun kagaling magluto, guys. But then anyway, nagbabasa naman po ako ng cooking book, and of course may mga napapanood akong mga chef sa mga cooking shows nila. Alright, so ayun, and then kinukuha ko agad yung mga recipes, and then yung procedures and process kung paano nila niluluto at ginagawa yung mga recipe nila, yung mga menus. Alright, so ayan, and then of course ina-adapt ko na rin. And yung mga yung mga simpleng cooking recipes lang yan, mga simpleng menus. Alright, but then anyway, I'm so glad and I'm so very much happy na yun nga, may mga viewers na at least na appreciate nila yung mga cooking tutorials ko. Alright, ayan guys, so this video is all about regarding sa pagpapasalamat. I'm so thankful sa mga viewers ko na nakakapanood at na-appreciate nila yung simpleng cooking tutorials ko. Alright, and of course syempre magbibigay na rin ako ng some tips sa mga viewers ko dyan na nai-inspire din sila na para gumawa ng mga vlogs nila. And syempre para guys, hindi masayang yung effort ninyo sa pagbablog, gawin na ninyo na maging monetize kayo. When it says monetize, that means kumikita kayo. Alright, so that means authentic vlogger kayo, isa kayong legit vlogger kapag monetize ang inyong mga videos, kapag monetize vlogger kayo. So ibig sabihin nun, legit vlogger kayo. Hindi kayo basta lang nagbablog-vlog dyan ng pampalipas oras na vlog-vlogan lang. Okay, so mas maganda kung kakaririn ninyo yan. Kasi talaga guys, maraming mga kumikita talaga sa pagiging vlogger, sa pagbablog, sa mga simpleng pagbablogs nila. Simple, pero may katuturan. That's what I mean, alright? So, yun guys, itong video na to regarding nga sa pagpapasalamat sa mga nagiging viewers ko na na-appreciate nila yung mga video vlogs ko. And I'm so happy na may mga natututo sa mga simpleng cooking tutorials ko. And of course, regarding din po ito sa pagbibigay ko ng mga simple tips na kung magbablog po kayo at may interest kayo talaga na mag-vlog, alright, so much better po kung mag-a-apply po kayo sa certain social media. Alright,
social media account like here in YouTube or in some other social media platform. But if I were you guys, since hilig ninyo ang pagbablog kagaya ko, okay, so yan, mahilig ako sa vloggings, and then yun na nga, nag-apply ako dito kay YouTube. I-meet nyo lang guys yung mga requirements, alright? For example, in every social media platform, may mga certain requirements po yan sila. Para yan ang magiging basehan nila kung ma-meet mo yan, ma-reach mo yan, ma-achieve mo yung requirements na ibinibigay nila sa iyo. Pwede ka na, that's the time na pwede ka na mag-apply as a legit vlogger. And then, ano pa yan? For approval pa yan. Pag na-reach mo, mag-apply ka for monetization. Alright? Kagaya ko, okay na rin po ako. Nag-apply na ako kay Facebook, sa Facebook Stars, sa Reels, and then, na-reach ko naman po yung requirements niya sa Reels. So, monetize na rin po ako sa Facebook Reels. And kaya lang, medyo rare na nga lang po ako doon sa Facebook. Hindi po ako gaanong nakakapag-Facebook kasi yun nga po, kumbaga, bonus na lang kapag talagang natutukan ko pa si Facebook. But as much as possible, during my available time, as much as possible, syempre, anuhan ko pa rin, bigyan ko pa rin ng time talaga na yun nga, gumawa pa rin ng Reels. Although talagang hectic na yung schedules ko as being a vlogger, as being an online tutor, as being a live streamer, especially po sa pagiging live streamer ko, napakadami ko pong mga pinagla-live streamingan. So, hindi lang po iisa, napakarami po. And yun, talagang sobrang kinakain ng oras. And I'm so glad naman po kasi I'm so thankful na yun nga, na kumbaga may mga may mga friendships ako na nakapagsabi na, uy, di ba live streamer ka, di ba vlogger ka, why not try this app, kasi malaki ang kita dito kung kakaririn mo talaga at ma-meet mo yung requirements, why not, di ba? So go, mag-apply ka, and then ayan, di ba? So hanggang parami na ng parami yung mga pinagla-live streamingan ko kasi kapag masipag ka lang talaga at na-meet mo, na-achieve mo yung requirements ng isang platform na yan as being a live streamer, then yun, pak, diba? Kikita ka as being a live streamer. So ganun lang yun guys, mag-a-apply ka sa isang social media platform kung talagang gusto mong maging isang live streamer, isang vlogger, diba? So legitimacy yan guys, diba? Pagka ikaw ay sinabing legit vlogger, kumikita ka noon, ibig sabihin monetize ka. At kapag ikaw ay isang legit live streamer, kumikita ka, monetize ka diba? So yun po yun. And then syempre sa Facebook kumikita na rin ngayon. Dati kasi sa FB pages lang kumikita, pero ngayon kumikita na rin sa profile regarding sa Reels. Kung mahilig po kayong gumawa ng Reels, yung mga shorts videos lang po yun. So yan, pwede ninyong maging additional income, additional extra income. So yan, may mga certain rules and policies syempre kailangan susundin ninyo para at least wala po kayong ma-violate. Alright? Kasi mahirap po pagka meron kayong mga na-violate, diba? Na mga rules and policies ng
isang social media platform na kung saan ay pinag-a-applyan ninyo para kayo ay maging isang monetized vlogger, monetized live streamer, maging legit kayo na vlogger at legit na live streamer. So, yun guys. Alright. So, what else? Yun guys, tips lang. Diba? So, wag kayong maa-at-ease na kapag halimbawa na-achieve nyo na yung requirements, then makakapag-apply na kayo. Wag kayo basta makakampante kasi for approval pa po yan. So, nakadepende yan kung i-approve kayo, i-verify kung talagang okay kayo maging legit vlogger, kung okay ba kayo maging legit streamer, maging legit live streamer. Kasi i-verify kayo bago kayo ma-approve. Maraming mga ginagawang mga verifications ang isang social media platform na kung saan dun kayo nag-a-apply for monetization. Alright? So, ayun guys. And, ayan. Yung ako ngayon sa Instagram ko guys, monetize na ako dun sa branded. Alright? So, brand content. Pwede na akong, kumbaga, pwede na akong mag-look ng certain companies na kung saan pwede nila akong bayaran, and at the same time is in return tatrabahuhin ko kung ano man yung ipapagawa nila sa akin na video regarding sa product nila. So that's the brand content guys. Kaya lang hindi ko pa kasi matutukan ngayon. Sobrang dami ko pa na talagang as in ang dami kong mga naka-line up na pinagla-live streamingan. So, parang kulang na kulang ang 8 hours a day. So, yun. Parati kong sinasabi, kulang ang 8 hours a day ko sa mga tinatrabaho ko online. Pero, syempre, I always make it a point na pagdating ng 12 midnight, matutulog na ako niyan. Kasi self-discipline. Ayokong magpuyat na. And, of course, I love myself. I love my health. And, isa pa, mahirap kasi pagka puyat ka na matutulog ka na ng madaling araw. Kasi based on my experience, na-experience ko na guys, yun nga, for the previous years ng pagiging vlogger ko dito sa YouTube, talagang andyan ang napupuyat ako. Talagang hindi ako hihinto hanggat hindi ko nabubuo yung isang vlog ko na gusto ko nang mai-upload agad. Kaya lang guys, pag minadali mo kasi talagang hindi rin magiging okay yung outcome. Meron dyan possibility na meron kang na-miss na ganito, ganyan. Ay, dapat pala meron ganito, ganito. Diba? Something like that. So, yung minamadali mo, mas lalong na aatrasado kasi meron ka pang mga nakakalimutan. So, yun. And of course, what else? Ito lang guys, mga tips lang to, no, na yun nga, wag, as much as possible, iwasan ninyo ang magpuyat. Kasi, hindi siya makakabuti sa mental health ninyo and of course, physical health ninyo. Diba? So, as much as possible, kasi ito, sinasabi ko sa inyo based on my experience na pupungas-pungas kayo pag-gising ninyo, na parang kulang na kulang pa rin kayo sa tulog. Diba? So, ganun. Iba pa rin kasi talaga yung makatulog ka ng 8 hours complete. Yung complete sleep talaga na 8 hours. Diba? Talagang, yun talaga much better. Kasi yung kulang, matutulog ka ng madaling araw, tapos gigising ka naman ng maaga-maaga, so parang, di ba, parang ang bigat ng ulo mo, ang bigat ng katawan mo, yun. So, hindi ka rin makakapagtrabaho ng maayos pag ganun. Kasi, syempre, nakaabot ka sa gadget, tatapusin mo yung dapat mong tapusin, di ba? So, parang,
pupungas-pungas ka kasi nato ka pa. So, something like that, guys. So, number 1 tip ko yan na iwasan ninyo magpuyat kung papasok ninyong mundo ng vlogger, pagiging vlogger, at mundo ng pagiging live streamer. Kasi that's actually based on my experience na nga, guys. Alright, that's why I'm telling you this na, yun nga, love your health and love your mental health also. Physical and mentally. Dapat healthy tayo always. So, ayun, especially vlogger. So, di ba, kailangan lagi tayong mabilis mag-isip, mabilis mag-isip ng bagay na i-content natin. Dapat hindi tayo nawawala ng content kasi vlogger tayo. So, ano yan, continuous and continuous and continuously every day. Yan. Tapos, ano pa ba? Dapat, mas maganda, guys, kung kompleto kayo ng paraphernalias kapag naging vlogger kayo. Ang mamahal, guys, ng mga tools and, you know, yung mga material things na needed to become a vlogger. Pero, syempre, kung interested talaga kayo, and afford naman ninyo, why not, di ba? Pero, kung meron naman kayong simpleng cellphone lang, pwede na kayo mag-start kung talagang gusto ninyo. Kaya lang, sa umpisa, okay lang yun. Pero kung tumatagal-tagal na at sumasahod na kayo sa pagiging vlogger ninyo, yan, that's the time na unti-unti na kayo makakabili ng mga kakailanganin nyo pa sa pagiging vlogger ninyo. Alright? So, ayun. Especially yung magandang klaseng camera, guys. Diba? So, yun. Yan talaga number 1 na needed ng isang vlogger. Yung magandang klaseng camera. Kasi, syempre, always tayong nagka-captured, always tayong nag-film. Diba? Kung anumang klaseng content meron tayo. Kasi ako lahat, guys, meron. Meron din akong travel vlog. Meron din akong unboxing. Meron din. So, lahat ako mix. And then, so, yan kasi, guys, lahat gusto kong tawag dito, gusto kong trabahuhin lahat. All kinds of contents meron po ako. So, pero yung iba kasi, nagfo-focus sila sa isang content lang. Pero ako kasi, guys, sa lahat. Yan. Very, kasi ako. Tawag dito. Gusto kong very, kumbaga, mahilig ako mag-explore ng mga bagay-bagay. So, lahat meron ako. Kaya, yun. Alright. So, yun, guys. And, of course, pagka nag-apply po kayo for monetization, for example, napili ninyo itong YouTube, na dito kayo magiging vlogger. So, i-meet nyo lang and i-reach yung requirements ni YouTube. And then, pag na-reach ninyo yung requirements ni YouTube, that's the time na pwede na kayo mag-apply for monetization, for channel monetization. And then, hindi pa dyan natatapos, for approval pa nga yan. Sabi ko nga kanina, as I've said a while ago, may approval po yan and may verification ni YouTube. I-verify po niya yan kung talaga bang allowed kayo or makakapasa kayo sa pag-apply ninyo for monetization. That's the time na mapapadalan kayo, mag-email si YouTube sa inyo and i-wait nyo lang po yun. Alright, may process. Lahat po ng bagay-bagay, may mga process po yan. Alright? So, what else? And then, yung tawag dito, regarding po sa mga subscribers natin, dapat alagaan natin yung mga subscribers natin kasi syempre, yung iba,
syempre, pagka halimbawa meron tayong live stream, nakakalimutan natin silang i-shout out. Syempre, yung iba nagtatampo. So, kung meron kayong mga subscribers na talagang nakikipag-interact sa bawat videos ninyo, so, yun, that's the time na halimbawa, pag comment sila sa videos ninyo, diba? So, magre-reply ba kayo sa kanila para at least na yung feeling nila na na-appreciate ninyo sila, diba? Diba? Yung ganon. And malaking bagay yun para sa kanila. Alright. And what else? Ayun guys. Ayan, nakaka 20 minutes na ako. So, what else? Itong video na to guys, no, regarding doon and sa mga tips ng konting tips sa pagiging vlogger or live streamer kung just in case na gusto ninyo din. Diba? So, at least kumikita kayo. Diba? Kasi ito guys, as being a vlogger is also one of it is also categorized as one of the jobs already. So, kapag sinabing vlogger ka, trabaho yan. May trabaho ka. Kasi nagbabayad ng tax ang mga vloggers. Ang mga legit vloggers, guys, na talagang sumasahod. Okay? So, kaming mga YouTubers / vloggers, YouTube vloggers, may mga taxes kami na binabayaran na kinakaltas sa bawat sinasahod namin, guys. Alright? So, kaya ang vlogger ngayon ay categorized as a job already. So, kapag sinabing vlogger ka, yan ang trabaho mo. Diba? So, yun. And, of course, what else? Syempre, kailangan pagka gusto ninyo maging legit vlogger and legit live streamer, dapat meron kayong mga government IDs, guys. Government valid IDs. Kasi hindi tinatanggap ni YouTube ang mga walang government valid IDs. Kasi isa yan sa mga requirements ni YouTube, guys. Dapat meron kayong government valid IDs. Ayan. Alam niyo naman yung mga list ng government IDs. So, make it sure na meron kayo yan. And of course, dapat meron kayong ATM savings account. Kasi, dyan po ilalagay, kumbaga dyan, ilalagay ni YouTube yung inyong mga magiging sahod, yung inyong magiging mga salaries. Yan, ililink ninyo yan sa Google AdSense. Alright? So, yun guys, diba? Masarap ang feeling kapag dumaan ka na at narating mo na yung stage na yon na talagang nandun ka na mag-fill up ka na ng form via online regarding sa payment method kung saan ka sasahod. So, papipiliin kayo ni YouTube kung wire transfer or check. Dati kasi tatlo yan. May Western Union pa dati. Western Union, then wire transfer, at saka check payment. Yung wire transfer, guys, yun yung sa ATM. Okay? Bank transfer yun. Alright? Ililink ninyo yan sa Google AdSense. And then, para dun kayo sa sahod, dun ipapadala ni YouTube yung magiging monthly salary ninyo. Ayun. Tapos, kapag naman check payment, ang pinili ninyo guys, yung check payment kasi, ano yun? Cheque. So, parang mas convenient ang wire transfer piliin kesa sa check payment. Kasi pag check payment guys, matagal yan bago dumating. In fairness, oo, Diyos ko, hindi lang siguro one week ang hihintayin mo dyan, baka umabot pa yan ng 1 month. Oo, kasi ano yan via postal pa yan
'Diba? May possibility na baka mawala pa ng postman, 'di ba? Nang magde-deliver, something like that. Or minsan may naliligaw tayong mga postman na hindi nila mahanap yung address kung saan ba, ganto, ganyan, ganon. 'Di ba? So may possibility na matagal bago makarating sa inyo yung sasahurin ninyo kung check payment ang pipiliin ninyo. And then, hindi ko naman sinasabi na wag ninyong piliin ang check payment. Kumbaga, I'm just saying the reality. Okay? Kasi check payment yan. Tapos pagdating sa inyo, halimbawa, mga 1 month na dumating sa inyo. 1 month bago dumating sa inyo. Yung check payment, kung halimbawa check payment yung pinili ninyo, no? Tapos, after 1 month, no, bago dumating din, syempre, check yun, di, iaano nyo pa yan. Ipapalit nyo pa yan. Kumbaga, di, meron niyang meron niyang banking days na kung ilang araw bago, di ba? Minsan, 3 days banking hours, banking days. So, kumbaga, parang hassle. Hindi naman sa sinasabi ko wag niyong piliin ng check payment. Kumbaga, mas convenient kapag ATM. In short, alright. So, yun. Mga tips lang yan, guys, kapag, just in case, di ba? So, what else? Ayan, and, yun, guys, kapag vlogger na kayo, galingan ninyo. Kapag na-approve na kayo ni YouTube, at napadalahan na kayo, kapag napadala na kayo ng Google AdSense PIN, yun ang magiging basihan na kayo ay isang legit vlogger na kayo nun. Legit monetized vlogger na kayo nun. Dito sa YouTube, I'm referring dito sa YouTube, guys, ha? Kasi ganun, based on my experience. Okay? Kung paano ako naging isang legit and authentic monetized vlogger dito sa YouTube. Alright? /YouTuber. Okay, so ayan, nakaka 27 minutes na ako, guys. And 35 seconds. What else? Ano pa bang mga tips na pwede ko ibigay sa inyo? So, ayun, kapag vlogger na kayo, guys, dito sa YouTube, be consistent sa pagbablog ninyo. And kung mapapastop man kayo, kasi ako, kagaya ko, sobrang busy ko, minsan napapastop ako, pero wag kayong hihinto. Yung kumbaga, napapastop lang just for a couple weeks, ganyan. Pero, syempre, itutuloy mo pa rin. Be consistent. Yon, guys. Be consistent. Kasi kapag hindi kayo consistent sa pagiging vlogger ninyo, may hirapan kayo nun. Diba? Then, kung hindi nyo talaga interest, wag nyong pasukin. Kasi napakahirap po. Napakahirap ng isang trabaho ng pagiging vlogger. Diba? It's really very hard to be a vlogger. Yung talagang kumbaga talagang tututukan mo. Kasi dapat hindi ka nawawalan ng may content mo. Always ready ka. Mabilis ka dapat mag-isip ng mga dapat mong i-content. Kaya ako, lahat meron. Kaya hindi ako nauubusan ng i-content ko. Kasi lahat meron ako. Hindi ako focus sa isa lang. Kasi pag focus ka sa isa lang, guys, parang parang doon ka lang nakafocus. May time na, parang wala na ako may content na, parang ganun. Until may darating yung moment na parang mag-iisip ka sa sarili mo, parang wala na yata ako may content. Focus lang ako dito sa isang content. Yung ganun. Ayaw ko yung, yun yung iniwasan ko, guys, na, diba? Kaya sabi ko, lahat kaya ko naman. Okay. Ito, guys, sinasabi ko lang based on my experience ako kasi kaya ko lahat
i-content. Okay? So, lahat. Meron din akong regarding sa celebrities. May content din ako nun. Okay? So, sinasabi ko to guys kasi based on my experience na ito kasi kaya ko. Kaya lahat, ikino-content ko. Based on my experience na gusto ko kasi lahat, meron ako. Yung hindi ako nawawalan ng content. So, kayo naman guys, kung gusto nyo lang po mag-focus sa isang content, well, okay din naman po yun. Kasi at least nakafocus lang kayo sa isa. Kaya lang, make it sure na hindi po kayo mauubusan ng iko-content ninyo na nakafocus lang po kayo sa isang content na gusto ninyong maging content kapag kayo po ay isang vlogger na. So, yun. Sana na-gets nyo po. Yarn lang naman po. Yun. Okay. What else? Dapat maboka ka rin. Diba? Siyempre, kapag vlogger kasi guys, salita ka ng salita. For example, meron kang gustong i-vlog sa isang place, so kailangan tutukan mo yun. Kailangan full of knowledge ka. Kapag vlogger ka, kailangan matalino ka, aggressive ka, flexible ka, mabilis ka mag-isip, mabilis kang kumilos, magaling ka. Yung attitude mo is very positive. So, yun po ang characteristic ng isang legit vlogger. So, dapat ganun ka. Kasi kung wala yun sa traits mo, kung wala yun sa character mo, sa yung mga nabanggit ko, wag mo nang ituloy mag-vlog kasi, naku, mauuwi rin lang din sa wala. Kasi, may hirapan ka. Diba? Kung hindi mo talaga totoong interest, kumbaga gusto mo lang subukan or wag mo na lang. Kasi ikaw rin ang may hirapan nun mag-adjust sa sarili mo. Until masasayang lang kapag dumating yung time na may hirapan ka na dumating yung time na sasabihin mo sa sarili mo, ano ba to? Wala na akong ma-vlog. Wala na akong ma-content yun. Ibig sabihin, nag-stop ka na. Hindi ka, kumbaga, may kulang sa'yo na karakteristik ng isang pagiging vlogger. Alright? At saka, ang number one na pinaka-important karakteristik ng isang pagiging vlogger ay yung dapat mapagpasensya ka and marunong kang maghintay sa mga bagay-bagay na matapos. Especially kapag ginagawa mo na yung vlog mo, kapag nakabuo ka na ng isang vlog mo. Diba? So, yun. Diba? That's what I mean. Na kailangan mahaba yung pasensya mo. Kasi kung maikli ang pasensya mo at wala kang pasensya, naku, wag ka nang mangarap na maging isang vlogger. Kasi yan ang number one na dapat nasa karakter ng isang pagiging legit vlogger. Yung mapagpasensya ka, marunong kang maghintay. 'Di ba? Matuto ka sa mga bagay-bagay na dapat maghihintay ka sa ganitong ganyan, maghihintay ka kung kailan mo na matapos yung vlogs mo, wag mong mamadaliin. Kasi pag minadali mo yan, naku, hindi magiging ganun ka-okay ang kalalabasan. Diba? Kasi minadali. Unlike sa pinag-isipan mong mabuti, binuo mo ng maayos, inisip mo kung paano mo magiging attractive sa mga viewers yung isang buong vlog mo, 'di ba? So something like that. 'Di ba? Napakahirap po ng trabaho ng isang pagiging vlogger. Sobrang hirap. And marami kang kakaining bigas para bago ka ma-approve ni YouTube. Hindi po ganun kadali. Ako na po nagsasabi. Based on my experience.
'Di ba? Pero syempre, para ma-inspire kayo, yung mga gustong maging vlogger din dyan, syempre, kung nakaya ko at napagtiyagaan ko, siguro kaya nyo rin. 'Di ba? Kasi ako, na-inspired ako sa isang big YouTuber, talagang talagang million na ang subscribers niya. And until now, ina-idolize ko pa rin siya. Napaka very inspiring niya. And that's why eto na ako, nandito na ako. Isa na akong legit YouTube vlogger. Okay? So, yun. And I'm so very much happy after all those hardships na napagdaanan ko sa pag-apply ko kay YouTube. And eto, thanks to God. At dito pa rin ako, mapastop man ako, at least konting panahon lang. And babalik at babalik sa paggagawa pa rin ng vlog. Kahit na anong busy ko, talagang I always make it a point na talagang nasa bucket list ko ang gumawa pa rin at maisingit ang paggawa at pagbuo ng isang very inspiring vlog. Diba? And what else? So, ayan, nakaka 36 minutes na po ako, guys. Alright? And I'm so happy. So much happy. So, what else? Guys, napakadami pong mga pwedeng mapagkakitaan online. Kaya yung mga tambay-tambay dyan, pero kailangan kasi pag gusto mong kumita via online, kailangan meron ka nito. Kailangan meron ka nito, knowledge, diba? Tsaka patience. Yan. Kailangan mapagpasensya ka sa mga bagay-bagay. Diba? And what else? Yun guys, and I hope sana yung mga gustong maging vlogger, gustong suungin ang ang mundo ng pagiging isang vlogger, and wish you luck guys, and hopefully maging mapagpasensya kayo. Ayan, matuto kayong maging mapagpasensya sa mga bagay-bagay, lalo na kapag nag-a-apply na kayo for monetization, for channel monetization. So, there are times na kailangan ninyo mag-wait ng result, kung okay ba or not, ganyan, ng approval. So, yun. Kailangan maging mapagpasensya kayo. Naku, eto pa pala. Sasabihin ko sa inyo, kailangan talaga number 1, pasensya, may patience kayo. Kasi lalo na kapag regarding dun sa AdSense pin, guys, ipapadala kasi yan ni Google sa inyo, sa mismong address ninyo. Diba? And yan, hihintayin ninyo ng ewan ko sa iba, kasi in my case, madali ko lang naman na-receive. So, depende nga talaga siguro sa address. Diba? Minsan kasi yung iba nasa medyo liblib na lugar, yung mga taga malalayong probinsya. So, yun, medyo talaga nahihirapan sila kasi nahihirapan silang maghintay na napakatagal. Minsan, inaabot na ng 4 to 5 months, hindi pa nila nare-receive yung Google AdSense pins, guys. Yung Google AdSense pins kasi, guys, pinapadala yun ni Google sa mga na-approve ni YouTube na ma-monetize yung channels nila. And, yun, ipinapadala nga yun sa post office. And, via post office po yun, at ipapadala sa mga bahay-bahay ng mga nag-apply na na-approve ni YouTube for monetization. So, yun, yung iba nga inaabot mga 4 to 5 months, minsan 6 months na wala pa sa kanila. Eh, don't worry guys, kapag hindi kayo
kapag hindi nyo po yun na-receive ng once, kasi 3 times po yan pwede na mag-request kay YouTube, kay Google. So, kung sa first attempt na pinadala sa inyo ni Google, hindi ninyo na-receive, kasi i-notify naman kayo kung naipadala na. Okay? Dun sa notification na yun, dun na kayo mag-expect na magtingin kayo sa post office. 'Di ba? I-manual nyo na, abangan nyo na. 'Di ba? Kaysa pupunta pa kayo kaysa pupunta pa kayo hanapin. So, para at least maano nyo na, maagapan. So, kung yun na nga, kung sa first attempt na pagpapadala sa inyo ni Google ng Google AdSense is hindi ninyo na-receive, pwede po kayo mag-request ng pangalawa. And then, kung sa pangalawa, hindi pa rin po ninyo ma-receive ito, pwede po kayo mag-request ng pangatlo. Okay? And make it sure na sa pangatlo, na talagang puntahan nyo na sa post office. Para, ayan, another tip ko yan sa inyo, guys. Okay? Puntahan nyo na sa post office ninyo. Okay? Para at least, maagapan na ninyo agad. Di ba? At least, mahawakan nyo na agad. Di ba? So, kaysa maghahantay pa kayo ng month or, di ba, weeks, months, usually yan talaga matagal eh. Tapos, pagka halimbawa sa third attempt, ay hindi nyo pa rin talaga ma-receive. Naku, mag-apply na kayo manually. So, ina-allow naman po ni YouTube yan na mag-apply kayo manually sa kanya. Mag-present lang kayo, hingan kayo syempre ng verification ni YouTube, ni Google, kung talaga bang kayo yun. Identification valid government ID card. So, yun. Kasi doon nagbe-base kung talagang ikaw ba yung may-ari ng YouTube channel na yan, na kailangan mong padala ng PIN, and ima-manual po yan. Pwede kayong mag-manual na ganun. Kung just in case hindi ninyo talaga na-receive sa pangatlong attempt na pagpapadala sa inyo. Alright? Via post office. So, ayan guys, these are some tips na talagang matututunan ninyo kapag kayo po ay gustong mag-apply for channel monetization dito kay YouTube. Na yun nga, hindi po ganun kadali at napakahirap ng process para ikaw ay maging isang legit YouTube vlogger. Maraming mga requirements na kailangan mong ma-achieve. Kailangan maging pasensya ka muna. Yung attitude mo, kailangan very much positive. Kasi guys, kung ang kung ang attitude mo, ang asal mo ay hindi positive at ikaw ay talagang laging naka-negative sa bawat kilos mo, sa bawat kibot mo, negative ang attitude mo sa lahat ng bagay-bagay. Naku, wag mo nang pasukin. Ako na nagsasabi sa iyo, pag ganun ka, naku, wag mo nang pasukin ang mundo ng pagbablog. Kasi, kung wala kang pasensya, wala. Wala kang mabubuong vlog niyan. Pagka ganyan. Diba? So, yun guys. Diba? Kaya, ayan, yung mga simple tips ko lang guys. And then, what else? Dapat sa pagbubuo mo ng vlog, malinis lahat. And of course, yung original na mga videos mo lang ang gagawin mo. Kasi para makaiwas ka sa copyright. And kasi malalaman ni YouTube yan kapag copyrighted ang iyong videos. Especially yung mga sounds na ginagamit mo sa vlogs mo. Kailangan originality mo yan. Diba? Diyan madalas nagiging stricto si YouTube pagdating sa mga sounds na ginagamit sa vlogs.
And ako nga, meron akong isang ginawang content na pero guys, ito I'm referring sa mga long videos na mag-ingat po kayo sa mga sounds na gagamitin ninyo kasi yun nga, baka makapiright kayo. Kaya nga ako meron akong isang long video na hindi naman ganong kalong, siguro mga 2 minutes yun kasi hindi ko siya pwedeng ilagay sa shorts. So more than 2 minutes yata yun, yung Wonder Woman ko, guys. Hindi ko talaga siya hindi ko siya talaga nilagyan ng sounds. Kumbaga, pure voice ko lang yung naririnig doon. Alright? That's actually one of my content na hindi naman siya long video pero hindi rin siya sobrang shorts. Kasi pag sa short video, less than 60 minutes or less than 60 minutes sa short videos. Doon, pag sa short videos, guys, ang gagawin ninyo, wala na kayong problemahin kasi yung sounds nun, pwede kayong gumamit mismo sa standard sa mga license music. Kapag gumamit kayo ng license music, guys, kumbaga, dun sa magiging, may porsyento yung mga owners nung music na yun. Hindi kayo makaka-copyright. Basta sa shorts lang, sa shorts. Okay? Exempted dun sa long videos. Sa long videos, dun talaga mag-iingat kayo kasi yung mga videos ninyo na ginagamitan ninyo ng mga trending music, wag nyo nang gagamitan kasi kumbaga, makaka-copyright kayo niyan. Pag ganun. Diba? It's either i-mute lang yan ni YouTube or tatanungin kayo na hahatian ninyo sa kita yung owner nung music na ginamit ninyo. So, ganun lang yun. So, much better kasi, diba? So, much better kung original music mo na lang ang gagamitin mo, yung hindi copyrighted. So, dun po kayo mag-iingat. Diba? Kasi, yan, ilang beses na rin ako na-mute ni YouTube. Kasi, nung those times na talagang bago-bago pa lang ako sa YouTube. At, syempre, nangangapa pa lang ako that time. Naku, mga ilang ulit din akong na-mute na regarding sa music. Diba? So, ayan. So, ang ginawa ko na lang, guys, pinalitan ko na lang. Kasi nagsasuggest naman si YouTube kung papalitan mo ba or ituloy mo pa rin yung sound na gusto mong gamitin. Pero, ang kondisyon nun ay hahatian mo yung may-ari ng sounds na yon. Okay? So, yun. Ganun, guys. May portion na ganun na hatian mo. So, may choices. Diba? May portion magiging portion yung sa kita mo, yung may-ari ng sounds. Pero, guys, sa shorts, kapag sa shorts naman, shorts videos, no worries kasi pwede nyong gamitin yung mga licensed music. Automatic na yon na pag ginamit nyo yun, automatic na may portion na ng kita yung doon, yung may-ari nung licensed music. Diba? So, yun. May portion na sila dun may porsyento na sila sa kita. Sa kikitain mo dun sa short videos na yun. Kasi ginamit mo yung licensed music na sila yung may-ari. Sila yung owner. Okay, guess nyo ba, guys? Or guess nyo ba? Naintindihan nyo? So, pasensya na kayo kasi ganun talaga dito sa mundo ng YouTube na pagiging vlogger. Marami kayong dapat matutunan pa. So, ayun. Ayan, nakaka 49 minutes na ako, guys. And 43 seconds. O, di ba? Bilis ng oras, di ba? And what else? Ano pa ba? Yan, guys, di ba?
Ako medyo, actually, eto, meron akong long video, hindi na naman siya masasabi. Yun nga yung sa Wonder Woman ko. Kasi yun yung una kong ginawa. Diba? Hindi naman siya ganun. Siguro hindi mo siya masasabing short. Hindi mo siya mailalagay sa shorts videos kasi ano siya. Yung una kong ginawa, dalawa kasi yun eh. Yung Wonder Woman kong content. Yung isa, nasa long videos. Kasi, hindi ko siya masasabing short videos kasi more than 2 minutes lang. More than 2 minutes yata yun, oo. Kaya ang ginawa ko dito, purely voice ko lang. Nasa long videos siya naka-included. Tapos yung isa naman, yun talaga short videos ko lang yun. Kaya sa short videos, kasi nasa 1 minute lang siya guys, 60 seconds. Okay. Yun, talaga ginamitan ko yung sa short videos ko, ginamitan ko talaga siya ng sounds ng Wonder Woman. So, ayun. Yung kikitain ko doon sa short videos ko na yun, automatic, may percentage portion na agad doon yung owner nung music na ginamit ko. Which is yung Wonder Woman. Yun. Dalawa yun eh. Yung isa, purely voice ko lang yung maririnig. And then yung isa, maganda. Yung nasa shorts videos. Kasi yun talaga, sounds ng Wonder Woman yung ginamit ko. So, try to check it guys. Nasa shorts videos ko, Wonder Woman. Okay? So, ayun, Mateus. Yun guys, mag-ingat kayo sa paggamit ng mga music para hindi kayo makopyright. Pag sa long videos ang gagawin ninyo, pag long videos. Okay? Tapos, huwag kayo mag-alala kasi meron naman si YouTube sa library niya. So, kaya, may mga suggestions naman na ibibigay sa inyo si YouTube kapag halimbawa na copyright kayo. So, no worries naman. Okay? Kasi, yun nga. Nagre-remind naman and nagbibigay ng suggestion si YouTube. So, what else? Ang dami nyo pang dapat matutunan talaga. As in, marami pang kakaining bigas. Tapos, dapat lagi kang yung aware sa mga bagay-bagay. From time to time, dapat lagi ninyong chine-check yung email ninyo. Kasi from time to time, minsan may mga important messages si Google na dapat din yung gawin. Minsan may pinapagawa si YouTube na dapat din yung gawin. So, always kayong mag-check ng mga emails ninyo. Diba? Tapos, sa YouTube studio ninyo, dapat always din ninyo itong i-check. Always. Doon kayo mag-check ng mga analytics ninyo. Diba? Doon ninyo malalaman kung anong mga bansa ang mga taong nanonood sa mga videos ninyo. Doon din ninyo malalaman yung kung ano yung videos ninyo ang trending for the week, for the month. Yun. Tapos, kung alin yung mas madaming videos ang pinapanood for this day, for that week, for that month. So, yun, doon sa YouTube studio ninyo makikita lahat sa analytics. Okay? Tapos, doon din ninyo malalaman kung ilang viewers na yung isang videos ninyo, kung nakakailang views na, di ba? So, doon din ninyo malalaman kung ano yung trending videos ninyo. Doon din ninyo syempre malalaman sa analytics ninyo yung estimated earnings ninyo. Diba? Yung mga estimated na earnings na kinikita ng mga YouTube videos ninyo. Okay? So, yun. Yun sa lahat ang pinakamagandang tignan yung earnings sa analytics. And what else? Ayun guys, diba? Nakaka 54 minutes na ako, diba? And 42 seconds. Diba? 6 minutes na lang, magwa 1 hour na tayo dito sa vlog ko na to. And yun nga, nagpasalamat lang ako sa mga viewers ko, alright?
and na nakaka-appreciate ng mga video vlogs ko. And of course, eto nga yung pagbibigay ko na rin ng mga important tips regarding sa ano mga dapat gawin, diba? Kung anong traits and characteristic ng isang vlogger. Number 1 is dapat mapagpasensya kayo. Diba? Kasi lalo na pagka nagbubuo na kayo ng mga vlogs ninyo, diba? Dapat pasensyoso kayo, pasensyosa. Yan. Kasi kung hindi kayo patience, diba? Wala. Huwag nyo nang pasukin ang pagiging vlogger kasi may hirapan lang kayo, guys. May inis kayo, may irita kayo. Andyan yung, diba? Mawiwindang kayo. Paano ba to? Paano ba to? Ayan, ganyan, ganun. Diba? So, ito guys, sinasabi ko sa inyo kasi based on my experience sa lahat-lahat. Okay, so, yun. Tapos, what else? Yan, dapat malikhain kayo. Kumbaga, dapat yung isip ninyo parating mabilis mag-isip, matalino kayo. Dapat isipin ninyo kung paano ninyo mabubuo yung vlog ninyo, mapapaganda pa ng gusto. Tapos, what else? Dapat, yun nga, number 1 is dapat maganda yung camera ninyo. Kasi para maganda ang result ng mga vlogs ninyo, guys. Tapos, dapat maliwanag din palagi yung ninyo, pagsushootingan ng vlogs ninyo. Yung paggagawa na kayo ng mga films ninyo sa vlogs ninyo, dapat parating maliwanag. Okay. So, what else? Ayan guys, naku, 4 minutes na lang. 56 minutes. Ayan, 57 minutes. 3 minutes more to go. Diba? Kasi usually, 1 hour talaga ako pag nag-vlog. And what else? Ayan guys, syempre, wag nyo rin kalilimutan na mag-relax, diba? Kung talagang pagod na kayo, wag nyong pilitin yung sarili ninyo na pagod na kayo, ipipilit nyo pang buuin yung vlogs nyo. Pag pagod na kayo, stop na. Mas maganda mag-relax na kayo. Diba? Ayun. And sabi ko nga, wag na kayo magpuyat. Iwasan nyo na magpuyat. Kasi based on my experience, ang hirap kumilos pag kulang sa tulog. Yung puyat ka, diba? Yung matutulog ka ng alas 3 na madaling araw ka na matutulog. Tapos, gigising ka ng alas 6 ng umaga, di ba? Diyos me, Marimar. Naku, pupungas-pungas ka nun. Ang hirap. Tapos, what else? Kapag sumasahod na kayo kay YouTube, nakukuha nyo na yung sweldo ninyo monthly. And, that's the time na pwede na kayong makabili ng mga additional mga materials and tools na mga kailangan ninyo sa pagbablog. Lalong-lalo na guys yung camera. Very, very important ang camera. Ano ba yun? Nagbablog ako dito. Ingay ng mga doggy. Doggy ng kapitbahay. Alright. Tapos what else? Okay. Ayan guys, dapat maayos ang environment ninyo. Diba? Pag nagsushooting kayo ng mga vlogs ninyo, pag nag-film kayo ng mga vlogs ninyo. Diba? So, yun. Tapos, what else? Ayan, 1 minute na lang. 1 minute more to go and 1 hour na ako dito sa aking vlog na ito. Alright. I'm so much happy kasi, di ba, nakagawa ulit ako ng vlog na 1 hour. Ulit. Ayan nga pala guys, kapag mas maganda kasi guys, kung yung vlogs ninyo mahaba. Kasi pag mahaba yung vlogs ninyo, long video vlogs, mas maraming ipapasok sa YouTube na mga ads. Diba? Mga commercial ads. At yung mga commercial ads na yun, dun po tayo kumikita, guys.
Diba? Doon po kumikita ang mga vlogger dito sa YouTube sa mga commercial ads, guys. Alright? So, tatandaan nyo yan lagi. Yung sa shorts videos naman po, lalagyan yan ni YouTube ng ads, commercial ads, kapag marami ng viewers. For example, yung isang short vlogs ko, yung happy birthday ko, may 13,000 views po yun. So, yun, meron na po siyang commercial ads na nilagay sa YouTube. Alright, dati pa yun. So, yun guys, yun lang naman yung mga tips ko. Mga simple tips and ideas just in case na gusto po ninyong pasukin ang mundo ng pagiging vlogger dito sa YouTube. So, hindi po siya madali at kailangan meron kang pasensya. And of course, sa bawat trabaho naman po, in any kind of work, mahirap po talaga. Kailangan pagtiyagaan. Alright? Sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. Alright. So, ayan guys, bali naka 1 hour na po ako. 1 hour and 1 minute already. And of course, 20 seconds. So, ayan guys. Alright. So, I hope marami kayong natutunan and kumbaga, na-pick up na mga tips and ideas dito sa vlogs ko na to. So, yun guys. And I guess that would be all for now. And bye for now guys. And see you again on my next vlog. Alright. Bye!